Sa pagpapatuloy ng habulan sa Super Bantamweight Division, ay tuluyan ring magkukrus ang landas ng dalawang kampyon. Desidido ang Hapon na lahat ay babaklasin niya para matuldukan ang mga pagdududa. It was a Filipino fighter. He had fought twice. It's giving him fits. And if I'm not mistaken, Donaire was somewhere close to 40 or 40 years old. Na isang Pinoy ang dadayo sa lugar na malamig ang klima para isugal ang dalawang titulo. Yeah, hi, I'm here. Huwag lang magpapahuli sa patibong dahil maraming boksingero na ang sa kanya'y nabigo. May palagba ang Pinoy kontra sa tinuturing na boxing superstar ngayon. And now, ladies and gentlemen, o magmumukhang pangkaraniwan lang sa harap ng isang sharpshooter at eksplosibo. His technique, his power, it stays with him the entire fight. Bago natin simulan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Because everybody wants to see an undisputed champion at 122. Madalas laman ng bangungot ay halimaw. Ngunit ang isang halimaw ay tinatablan nga ba ng bangungot? he knows he has to be careful, but he's got Inoue hurt here. Minute 30 on the clock, plenty of time to set his shots up, jabs his way in. Another right hand, this is not in the script, Chris. O babaluktot ang bangungot kapag may mas bangungot pa sa kanya. Dahil lahat ng humaharang, giba? O minsan pa nga, tulog pa. Fatality. Ganyan kadominante si Inoue ngayon na ultimo ang mga alamat sa industriya ay respetado siya. He's better than Manny Pacquiao. Manny Pacquiao do like that. Oh, congratulations to your last fight. And keep up the good work. Ilang beses na ba tayong kinulat ng mga boksingerong Pinoy pagdating sa pandaigdigang tagisan sa boxing? Ngayong 21st century ay makailang beses pinatindig ang balahibo natin sa mga laban ni Pacquiao. Nariyan rin si Donaire, taglay ang isa sa pinaka-eksplosibong left hook sa kasaysayan. Si Nietes bilang isa sa pinakamatagal na world champion at nadepensahan ng titulo ng ilang taon. Ang mga nabanggit natin ay mga 4-division world champions sa hanay ng mga Pinoy. Habang panglima na si Inoue bilang 4-division world champion na isang Asyano. Nagmula sa Land of Beauty and Bounty, Lanao del Norte. Siya marahil ang masasabing pinakatanyag na journeyman na nagmula sa kanyang bayan. Hanay ng mga matatapang na handang makipagtagisan para sa pinaglalaban. Edad 31 at may kukonsiderang prime pa rin niya. Taong 2008 pa ang debut at akalain mong more than 15 years na tong sumasabak bilang pro. May 40 fights na, isang legit na veterano. Yung motivation ko talaga, syempre yung pamilya at yung team ko na nagsakripisyo para sa akin. Hindi naging madali sa kanyang pagsungkit sa kauna-unahang titulo taong 2016. Bumagsak sa hostile na teritoryo, ngunit bumawi at inuwi ang kampyonato. Hindi ako nag-give up. Parang isipin lang natin na hindi ako pwedeng mag-give up kasi para sa team ko at saka para sa future ko din. Tumba ng 2 beses bago malasap ang isang malagim na pagkatalo sa kamay ng isang Hapon. Hindi nagpatinag at nanatili sa US habang unti-unting inakyat muli ang rankings. Pero never ba, during the fight, 2 beses kang natumba, never mo inisip, ay matatalo na ako dito? Ay hindi. Ano yung mentality mo? Yan yung hindi pumasok sa isip ko. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo na minsan lang yung laban na ganun dumating sa akin o sa amin bilang boksingero. Kaya kumbaga masakit. The whole train, nararamdaman mo na yung sakit na yun eh. Ilang beses pang ang napostpone ang tangka niyang maging unified champion against Akhmadaliev. Ang panalo niya dito ay naging susi kung ano man ang katayuan niya ngayon. I feel like he's only accomplished half his goal. Yeah. He needs all 4. Ang nature ng bawat nilalang ay balanse para mapanatili ang pagkapantay-pantay ng ecosystem. Kapag ang isang hayop ay biniyayaan ng lakas gaya ng isang leon, bawas naman ang bilis nito. Forte ng isang buwaya ang tubig, ngunit ito'y vulnerable sa lupa. Ang isang cheetah ang pinakamabilis na hayop, ngunit mahina ito sa komprontahan kontra sa kapwa niya predator. Kumbaga,
Balanse ang kalakasan at kahinaan gaya ng yin at yang. Ngunit itong monster mula Japan ay tila hindi angkop sa kanya ang ganitong lohika. Hindi ganoon kalaki ang pangatawan, subalit nandoon pa rin ang lakas habang dala-dala pa rin ang bilis. He's built different. His bone, like he's just like when I look at him, I'm like, man, like you 118 pounds, you 150, like really? There's no way, like. Samahan pa ng kanyang technique at reflexes na masasabing one of the best in the business. Yeah, that guy's dangerous. What do you think of Inoue today? Inoue's a monster. Inoue. Oh, man. He look good? Unbelievable. Animoy ang kwadradong ring ay magmimistulang tadtaran sa harap ng isang razor-sharp na galawan. Mga boksingero ay laging handayan, lalo na sa matataas na kompetisyon. Ngunit nag-iiba ang kanilang pakiramdam sa harap ng kanyang presensya. Wow! That's all I'm gonna say. Wow, wow, wow! May 88% knockout ratio lang naman, sinusundan ng 93% ni Tank at 100% perfect ratio ni Berteviev sa mga active boxers ngayon. His last 20 fights ay puro world title bout lahat. Ngayon mas nakikilala na sa buong mundo, kaya kailangan ring lumabas sa lungga to take some risks for greatness. Inoue is coming. The monster is coming. Sa kabilang dako naman ay ang mga contender na pilit pa rin gumagapang sa rankings para magkaroon ng title shot. Yung iba dyan ay nakapwesto na para abangan kung sino ang hihiranging undisputed. Roll the dice kumbaga, kaakibat niyan ang malakihang offer na pera. Parang bibinggo sa loto kung sino man ang susunod na itatapat. Gusto ko isusunod ko si Naoya Inoue, basta hindi na siya tatakbo. Kung usapang lakas at taktika naman, ay ito'y magiging interesting. Madalas ekspektasyon na lang ang kalaban ni Inoue dahil alam na natin ang kalibre niya. The best 1-2 combination ngayon na talagang bumubutas ng depensa. Fundamentals ay next level, samahan pa ng blinding speed at accurate punches. The most efficient hunting machine in all of boxing. He's vicious. The monster. Isang complete fighter, yan ang pinakatumpak na termino dyan. Outstanding. Ang Pinoy naman ay may jab at distance rin na pwedeng magpahirap kahit sino man. Medyo tricky dahil nag-ooperate siya sa angulo na hindi komportable ang katunggali. Unpredictable at medyo awkward. Kumbaga, mahirap basahin. Ang mga uppercut at overhand ay pumupuntos bilang kanyang mga big punches. Tapales has equally as good punch variance. He goes upstairs, downstairs a lot, really mixes things up. Tapales is a smart fighter, man. Smart fighter. Kaya bang gulatin ni Tapales ang halimaw ng Japan? O gagawin lang pataba sa nakakalulang kartada ng Hapon? Kaya abangan ang isa na namang pasabog ngayong Disyembre. Monster versus Nightmare. Abay matik, ito'y malupit na tagisan.